Bumabati po tayo sa Ukit-Taka Festival ng Paite, Laguna. Ipinagmamalaki po natin dito sa Laguna ang Paite. Pag pinag-usapan ng pag-uukit, hindi lamang ng kahoy, maging ng mga prutas, nako, dyan matatagpuan yan sa Paite. Kaya naman po magiging bahagi ng ating pilgrimage tourism, siyempre ang kwento ng pag-uukit ng Paite. At kami po ay laging nakasuporta sa inyo, lalong-lalo na ang Departamento ng Turismo ng Lalawigan ng Laguna. Muli, binabati ko po kayo sa inyong festival. Ito po si Governor Sol Aragones. Ano nga ba ang carving? Para sa ilan, ito'y sining na nakikita lamang sa museo. Para sa iba, ito'y simpleng dekorasyon. Ngunit sa isang bayan dito sa Laguna, ang carving ay higit pa sa kahoy na hinuhubog. Ito ay buhay, pagkakakilanlan at pamana. Welcome sa Paite, bayan ng ukit at taka. Narito tayo ngayon sa Paite, Laguna, isang maliit na bayan sa silangang baybayin ng Laguna de Bay. Ngunit sa kabila ng kanyang sukat, malaki naman ang naiambag nito sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Sa bawat kalye at tindahan na makikita rito, patunay lamang na ang Paite ay tinaguriang wood carving capital of the Philippines. Ang pangalang Paite ay hango sa salitang pait, ang kasangkapang ginamit ng mga unang mang-uukit. Sa kanilang kamay, nabuo ang mga imaheng nagbigay buhay sa ating pananampalataya. Mula sa maliliit na santo hanggang sa dambuhalang retablo, ang kanilang likha ay umabot na sa iba't ibang sulok ng mundo, maging sa Vatican at sa mga tanyag na museo sa Europa at Amerika. Ayon sa mga kasaysayan dito sa aming bayan ng Paite. Kaya kami naging, kung mapapansin ninyo, ay kakaiba ang aming bayan na ang pangalan ay Paete from the word chisel. So dito sa Total Lagban ay talagang meron kaming nahihirapan kami doon sa mga kahoy na gagamitin ng aming mga mag-uukit. At ito nga, unti-unti kaming gumagawa ng mga programa para itong mga kabataan ay maturuan ng pag-uukit para hindi mamatay yung tradisyon ng ating bayan ng Paite. Sa likod ng makitid na kalye ng Paite, makikita ang simbahan ng San Santiago Apostol, isang istrukturang itinayo pa noong ika-17 siglo. Sa loob nito masisilayan ang obra maestra ng pintor na si Jose Dans, kabilang ang kanyang tanyag na Langit Lupa, Impyerno, na higit 300 taon nang nananatiling buhay na testamento sa pananampalataya at sining. Sa bawat pinturang nilikha ni Jose Dans, makikita ang kanyang babala at paalala tungkol sa pananampalataya. Ang mga rebulto at relic na gawa ng mga lokal na mang-uukit ay nagiging inspirasyon hindi lamang sa mga deboto, kundi sa sino mang humahanga sa husay ng Paite. Ang bayan po ng Paite, ang bayang masining, ay nag-iimbita po sa inyo para sa aming Paete Ukit-Taka Festival sa darating na September 24 to 28. Dito natin makikita ang mga ukit at mga taka na ipinagmamalaki ng aming bayan. Tuwing Setyembre, nagiging mas makulay at masigla ang bayan ng Paite sa selebrasyong Ukit-Taka Festival. Mula sa makukulay na parada, sayawan sa lansangan, exhibit ng ukit at taka hanggang sa trade fairs, ipinakikita ng mga Paiteño ang kanilang galing at malikhaing diwa. Hindi lamang ito pista kundi isang pahayag, buhay na buhay ang kultura ng Paite. Sa gitna ng musika at kulay ng Ukit-Taka Festival, makikita natin ang kakaibang pagkakaisa ng mga Paiteño. Ngunit sa likod ng kasayahan, isang hamon ang bumabalot kung paano nga ba mapapanatiling buhay ang tradisyong ito sa panahon ng modernisasyon. Habang umuunlad ang teknolohiya, unti-unti namang lumalayo ang kabataan sa tradisyon ng pag-uukit.
Ang mga tindahang dating dinarayo, ngayon ay nakararanas ng pagbagsak ng kita. Ang mga manguukit, karamihan matatanda na, ay nababahala kung may magpapatuloy pa ba sa kanilang sining. Mahalaga rin ito. Yung bato lang. Tawagin dito at idea. Nang mag-ukit ako alas 12 anyos. 12 anyos lang siya. Tapos hanggang ngayon nag-ukit pa rin. Ito ay bahagi na ng ating bayan ng Paite. Hindi lang siya kabuhayan, obra, kasi kasaysayan. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang laban ng mga Paitenyo. May mga eskwelahan na nagtuturo ng ukit, may mga kabataang muling nagiging interesado, may mga programang tumutulong sa mga artisan. Hindi pa huli ang lahat para sa sining ng Paite. Sa bawat tunog ng pait na dumadampi sa kahoy, sa bawat batang nagpipinta ng taka, muling isinusulat ng Paite ang kanyang kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagtatyaga at walang hanggang pagmamahal sa sining. Mula sa tahimik baybayin ng Laguna de Bay hanggang sa masiglang lansangan tuwing pista, isang bagay lang ang malinaw, hindi mawawala ang Paite sa mapa ng kultura ng Pilipinas dahil ang sining dito ay hindi lang nakaukit sa kahoy, kundi ito ay nakaukit sa puso ng bawat Paitenyo. Ito ang hangarin ng gobyernong may solusyon ni Governor Sol Aragones na patuloy na maisulong ang programa sa lalawigan ng Laguna. Ako po si Jonas Okgang Corosa ng PIO Laguna. Patuloy po nating i-like, follow at share ang aming official page. Hanggang sa muli!